Okay mga kaibigan, nandito po tayo sa Bundok Bihiya. Kung saan ito yung bundok mga kaibigan noong panahon ng World War II na isa sa mga malaking kampo ng mga Hapon mga kaibigan. At alamin po natin mga kaibigan kung ano yung mga misteryo ng bundok na to mga kaibigan. Ang panahon nga ng World War II mga kaibigan, ito yung dito po itinirik ng mga Hapon mga kaibigan ang kanilang flag mga kaibigan o bandila mga kaibigan. Titignan natin kung ituturo ko po sa inyo kung saan po banda mga kaibigan ayon pa sa ating mga historians kung saan nilagay ng mga Hapon mga kaibigan ang kanilang bandila. Ito mga kaibigan, mayroon pang estatwa rito mga kaibigan sa bandang paanan ng bundok na to mga kaibigan. Tara mga kaibigan. Ito po ang kanilang simbahan mga kaibigan. Sa tuwing Semana Santa po mga kaibigan ay maraming mga deboto na pumupunta rito upang dito sila nagtitirik ng kandila mga kaibigan upang gunitain ng mahal na araw. Pag mahal na araw maraming tao dito. Ito lahayag ng edad. Yan. Dito mga kaibigan medyo mataas tong bundok na to kasi pag akyat mo rito mga kaibigan, pagdating mo dun sa pinakatuktok talagang ramdam mo yung pagod na yung madarama mga kaibigan sa pag-akyat. Kasama nga pala natin mga kaibigan ngayon ang ating cameraman ngayon ay si Robin Hood mga kaibigan, ang binansagan na the bad boy ng Kawayan. Next vlog po natin mga kaibigan, alamin po natin kung ano yung istorya ng kanyang buhay mga kaibigan, kung bakit binansagan siya na the bad boy ng Kawayan. Pero ngayon mga kaibigan, ang alamin mo natin ang saliksikin natin kung ano yung mga istorya ng bundok na to mga kaibigan is gumawa pa ako ng pagsaliksik ukol dito mga kaibigan kung ano yung nangyari noong unang panahon, kung ano yung mga nakatago rito sa bundok na to. Bago po ngayon yan mga kaibigan, shout out muna tayo. Shout out kay Lawrence Piraan, kay Rinaldo Bersero, pati na sa kanyang buong pamilya mga kaibigan. Shout out din kay Camilo Pepito, kay Gino Humauas, kay John Paul Piapi, kay Daniel Dahunan, pati na kay GB Esconia, at saka kay Rene Sanchez, kay Bobby Ilanan, pati na kay Nico Bicua ng Mandaon mga kaibigan. Pati na sa aking mga followers mga kaibigan, sa aming followers at sa mga taong sumusuporta sa amin mga kaibigan. Salamat po sa iyong panonood. Shout out sa inyong lahat. Dito nga mga kaibigan, medyo mataas to ang bundok na to. Kasi pag doon ka sa mga malayo mga kaibigan, makikita mo ang bundok na to mga kaibigan.
At ituturo ko pa sa inyo mga kaibigan kung saan yung sinasabi ng mga kaibigan na dito po ay mayroong maraming ginto na tuni-tuniladang ginto o kahon na ginto mga kaibigan na nakuha dito noong 1980s. Ito nga mga kaibigan, sobrang ganda ng area na to mga kaibigan. Napakaganda talaga mga kaibigan. Talagang swak siya na gawing kampo mga kaibigan. Kaya dito na pili ng mga Hapon mga kaibigan na ito yung gawin lang malaking kampo dito sa noong panahon ng World War II. Panahon ng ating mga ninuno mga kaibigan. Yan mga kaibigan, mayroon pa silang parang munting mga simbahan mga kaibigan. No? Marami yan. Dito talaga mga kaibigan, pag mahal na araw ay talagang siksikan to rito mga kaibigan. Nagta-traffic to rito. Kasi yung mga kalatig na lungsod mga kaibigan dito sa Kawayan, mga sakop ng Kawayan, mga baryo mga kaibigan, ay mga tao ay namamasyal dito mga kaibigan. Shout out nga din pala mga kaibigan sa mga Ilanan family, sa mga Dungog family, pati na sa aking tiyahin dyan sa Maynila mga kaibigan, kay Nancy Saturnino. Ito sa area na ito mga kaibigan, sabi ng ating historians mga kaibigan ay ito po raw ay maraming mga kugon dito noong unang panahon mga kaibigan. Mga kugon raw po to dito. Dito mga kaibigan, tinayo ang tower mga kaibigan ng Globe Telecom mga kaibigan. Kita niyo po sa meron pong tower na nakatayo dito. Tower yan ng Globe Telecom. Titignan natin mga kaibigan kung saan yung flag ng mga Hapon mga kaibigan, saan nila itinirik mga kaibigan. Tignan natin, ituturo ko sa inyo kung saan. At kung saan yung sinasabi ng lulo ko mga kaibigan na mayroong 3 bato na tayo mga kaibigan noong unang panahon mga kaibigan. Pag dito ka sa taas mga kaibigan, talagang makikita mo ang buong Kawayan mga kaibigan. Kitang kita mo dito sa sobrang taas na to mga kaibigan ng bundok na to. Makita mo ang mga isla dito sa Kawayan. Ito po mga kaibigan ay maraming mga malaking bato mga kaibigan na parang nakapader siya. Oh. Ito. Parang sinadya mga kaibigan ang pagkagawa nito. Ito yung bundok mga kaibigan na pinakamataas dito sa Kawayan mga kaibigan. Ang bundok ng Bihiya. Matatagpuan po ito mga kaibigan sa Bihiya, Kawayan, Masbate.
Dito sa Semana Santa mga kaibigan, pag mahal na araw ay marami nga talagang mga ano dito mga kaibigan, mga deboto mga kaibigan o mga pamilya na namamasyal mga kaibigan. Dito nila ginugunita mga kaibigan ang mahal na araw. Lalo na pag Semana Santa mga kaibigan, dun sa paanan mga kaibigan, sobrang dami ng tao dun mga kaibigan. Talagang nagta-traffic dun mga kaibigan. Hirap makadaan ng sasakyan dun. At ipapakita ko sa inyo mga kaibigan ang maraming mga rebulto dito na tinayo mga kaibigan noong 1980s. Itong mga rebulto nito mga kaibigan ay sabi ng ating historians mga kaibigan ay galing daw to ng Davao mga kaibigan. At dito nila mga kaibigan at pinagtatagpi at dito itinayo. Ito mga kaibigan, mayroon pang isang parang munting simbahan mga kaibigan. At ayon pa nga sa historians natin mga kaibigan na hindi lang milyon, kung sa panahon ngayon mga kaibigan ay hindi lang milyon kundi bilyon ang halaga ng mga ginto mga kaibigan na na-recover dito sa bundok Bihiya mga kaibigan. Kung saan ito ay hindi nga nagkasya mga kaibigan sa isang helicopter mga kaibigan sa sobrang dami ng ginto na nakakahon mga kaibigan. At ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung saan banda ang nakatirik ang bandila ng mga Hapon noong unang panahon mga kaibigan, noong panahon ng World War II. Pag doon ka sa Laro mga kaibigan o sa Pinya o sa Hilutungan o sa Nabuktot ay makikita mo ang bundok na to mga kaibigan. Makikita mo to siya mga kaibigan. Ito yung ginawang palatandaan mga Hapon mga kaibigan dito sa Kawayan mga kaibigan. Ito yung bundok na to na gawin nawa lang palatandaan mga kaibigan. Akit muna tayo mga kaibigan. At ayon pa sa mga historians din mga kaibigan na itong bundok na to ay mayroon tong kuweba mga kaibigan galing rito papuntang Higante mga kaibigan, at mayroon ding tagusan papuntang Puro Placer Masbate mga kaibigan. Pero ngayon mga kaibigan, ang kuweba na yan ay sarado na yan mga kaibigan. Sarado na, hindi na mapasok mga kaibigan. Kasi mababaw lang ang butas. Ito yung sinabi ko sa inyo mga kaibigan. Itong bundok na ito, parang puro bato mga kaibigan. No? Mga bato siya. Wala na putik na lupa na natira. Kunti lang. Dito mga kaibigan sa area na ito, ayon pa sa ating napagtanungan ay puro kugon to mga kaibigan. Ganitong damo mga kaibigan, uri ng damo. Ito yung maraming mga rebulto mga kaibigan. Dili ka mag-video ba yan? Pag lima, sandang sa adlaw. Ito ba yan? Dire. Ngari pa doon ba yan? Dito makikita mga kaibigan ang rebulto na layo mga kaibigan. Itong rebulto na to, ayon pa sa ating historians ay hindi to rito ginawa mga kaibigan, kundi galing to ng Davao. Dito na lang siya tinagpi mga kaibigan at itinayo. Yan.
Pag nakatayo ka rito mga kaibigan, talagang makikita mo ang mga tanawin ng kawayan mga kaibigan. Kita mo ang mga kahit dun sa malayo mga kaibigan, makikita mo ang mga sakop ng kawayan. Pag dito ka sa taas, sobrang ganda nga dito mga kaibigan. Tingnan natin. Samahan niyo po ako dito sa pamasyal natin sa bundok Bihiya. Pwede niyo po itong puntahan mga kaibigan pag galing kayo sa Masbate papuntang Kawayan mga kaibigan. Ang pamasahe ay ano lang, saban 225. Sa bus naman mga kaibigan ay 150 lang mga kaibigan. Ito naman dito mga kaibigan na rebulto ni Santa Maria mga kaibigan na nakaakay mga kaibigan kay Jesus mga kaibigan. Nung bata pa siya mga kaibigan. No? Yan siyang inaakay na bata mga kaibigan. Doon sa likod mga kaibigan, doon yung sinabi ko kanina mga kaibigan na doon nilagay ng mga Hapon mga kaibigan ang kanilang bandila nung panahon ng World War II. Dili ka ba yan? Ito na po mga kaibigan ang pinakatuktok ng bundok na to mga kaibigan. Ang tuktok ng bundok Bihiya mga kaibigan. Dito mga kaibigan, ang buong kawayan ay makikita nyo po mga kaibigan. Makikita po natin pag andito tayo sa tuktok. Yung mga isla ng Naro, Hilutungan, sa Pinya mga kaibigan doon naman, at saka sa Nabuktot, sa Kubre, kitang kita rito. Tina ang buong kawayan mga kaibigan, ang lungsod ng kawayan. Ito yung pinakamalaki na rebulto dito mga kaibigan na itayo nila mga kaibigan. Nakaharap siya sa isla ng Naro, sa Nabuktot, sa Hilutungan. At sa likod nila nito mga kaibigan, dun sa bandang baba, andun po yung tinatawag nila na kuiba mga kaibigan. Yung kuiba. So ito mga kaibigan, no, mga puro bato siya mga kaibigan. Puro bato. Yan. Pero mga isla na makikita natin dito sa pag dito tayo sa tuktok ng bundok. Arasay ba? Naikuan ko sa go. Dito na nga mga kaibigan na sinabi ko sa inyo kanina na
Dito yung bandila ng mga Hapon raw mga kaibigan, ayon pa sa ating historians na nagkwento sa atin na dito nakalagay ang bandila ng mga Hapon noong World War II. At ito yung nilagay nila mga kaibigan na pinalitan nila mga kaibigan ng, kung makikita natin mga kaibigan na mayroong parang tao na higa mga kaibigan na patay na nakabaong siya na naka glass mga kaibigan ang kanyang kabaong. Misteryo po itong bundok na ito mga kaibigan dahil marami pong mga kwento-kwento na narinig natin na yung kuweba dyan mga kaibigan sa likod ay mayroon niyang tagusan papuntang Higante at mayroon din niyang tagusan papuntang Puro Placer Masbate. At ayon pa nga sa ating historians mga kaibigan, ang isang buong helicopter mga kaibigan ay hindi nagkasya sa isang buong helicopter mga kaibigan ang ginto na nakuha dito mga kaibigan, mga ginto na nakakahon noong 1980s mga kaibigan. At ang sa sobrang dami ng ginto mga kaibigan, hindi nga nagkasya sa isang helicopter mga kaibigan, at doon na nilagay pa nga nila mga kaibigan sa lambat mga kaibigan at itinali sa stand ng helicopter. At ayon pa nga sa ating historians din mga kaibigan na kung susumahin ngayon mga kaibigan, ang ginto na nakuha dati dito mga kaibigan kung sa panahon ngayon ay hindi lang milyon kundi bilyon ang halaga.